ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan. Mas marami kaysa unang, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Last verse, siya'y dadakpin sana nila ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord God. All glory belongs to you, Panginoon. Patuloy, Panginoon Lord God, na we seek your presence, Panginoon, right now. We acknowledge the presence of the Holy Spirit, Lord. Occupy mo po, Panginoon Lord God, ang amin pong kalagitnaan, Lord. Patuloy na ikaw po ang maranasan, ikaw po ang makita, at ikaw po ang madakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ito. Paumpisa, Panginoon, ng araw na bilang sa mga kababaihan, Panginoon Lord God, na pinunan mo nga po, Panginoon, ang amin pong mga pagiging babae, Panginoon, as a woman of God, Panginoon, Lord God, na patuloy na ginagamit mo, Panginoon. Ginagamit mo hindi lamang, Panginoon, para maglingkod, kundi ginagamit mo bilang maging effective, Panginoon, Lord God. Patuloy na ikaw ang maitaas sa amin pong kalagitnaan at patuloy, Panginoon, Lord God, na isinusurrender namin ang lahat sa iyo. Anuman, Panginoon, ang kabigatan na dala-dala ng bawat isa, Lord, kung sa buong maghapon, Lord, nakaranas ng kapaguran, Panginoon Lord God, ng stress, Panginoon Lord God, anuman, Panginoon Lord God, ang naramdaman namin ng mga discomfort sa buong maghapon, Lord, patuloy, Panginoon, na ibinababa namin, inilalatag, Panginoon, at iniiwan sa iyong paanan. Maraming salamat po, Lord. Ikaw ang maitaas. Ibaba mo po sa pinakamababang antas ng paglilingkod ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin sa araw na ito. Salamat po, Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila, in Jesus' name. Amen and amen. Ayan po. Maraming salamat po. Ayan. Sige po, tayo po'y dumako na sa atin pong pag-aaral. So, dito po ay entitled this verse, ang ubasan at ang pusong hindi nagbubunga. Amen. So, dito, may mga pagkakataon sa buhay natin na binibigyan po tayo ng tiwala. Sino dito ang nakaranas na pinagtiwalaan siya talaga? Na parang yung pagtitiwala na yun ay hanggang ngayon ay nakagaganda ng kanyang imahe. Diba? Ang sarap pagtiwalaan. At ano ba ang mas madali? Ang pagtiwalaan o ikaw yung magtitiwala? Diba? So sa
may mga pagkakataon na tayo ay binibigyan ng pagkakataon or ng pagtitiwala kahit sa bahay. Yan, sina Sister Lizelle, di ba? Sina Nanay Selina, yung mga nagtatrabaho po, yung mga magigiting na nagtatrabaho po sa ibang bansa, yung mga OFW po natin, di ba? Andun yung pagtitiwala ng kanilang amo. Kasi kung nakita pa lang ng amo nila na hindi na sila pagtitiwalaan, baka po sila ay pinaalis na agad o hindi na po tinapos yung kontrata, di ba? So, kahit na ang liit po ng antas na sasabihin na sila po ay OFW, di ba? Pero ang sarap sa pakiramdam na may nagtitiwala sa iyo. At hindi ginagawa mo na yung iyong ginagawa, hindi ka na nakabase sa kung ano at magkano yung salary mo. Amen. Ngayon, ang pinag-iingatan mo na ngayon ay yung masira yung tiwala ng amo mo sa iyo. Tama po ba? Di po ba? Tama po yun. Para ngayon, ang pinangahawakan natin na magandang record natin ay lalo na tayo po ay kumbaga representative ng mga Filipinos, no? So mapagkakatiwalaan po tayo pagdating po sa ibang bansa, di po ba? So even sa bahay, di ba? Kung gaano tayo kalinis, yung kultura natin napakalinis, di ba? Sa dito yung mga Pilipino, napakalinis ang kultura, lalo na yung mga nanay, di ba? Ibang klase ibang klaseng humawak ng pamamahay ang isang babaeng Pilipino. Amen po. So dala-dala dala-dala 'yun kahit saan mapadpad, kahit saan pang bansa, kahit saan manirahan, makitira man o mangamuhan, 'di ba? Andun yung dala-dala mo yung iniingatan mo ngayon, yung pagtitiwala sa iyo nung tao na nakakasama mo, 'di ba? Even sa school, 'di po ba? Nakaranas naman tayo, lahat naman po tayo ay nakapag-aral, 'di ba? May mga pagkakataon na tayo po ay pinagtiwalaan ng ating pong teacher. Halimbawa, ikaw ang maglilinis o ikaw ang maglilista ng noisy, di ba? Sino yung mga ganyan? Di ba? Yung mga monitor, di ba? So, pinagtitiwalaan tayo. Even yung mga, yung mga paninda, alam mo yun, di ba? May kantin-kantin dati. So, alam mo yun, wala sa laki, wala sa taas, wala sa liit ng iyong ginagawa, ang mahalaga ay may nagtitiwala sa iyo at paano mo ngayon, paano ka ngayon gumagawa ng magandang image mo kapag may taong nagtiwala sa iyo. Napakahalaga po ng pagtitiwala, ano po. So, sa church, yan, lalo na, di ba, sa atin sa church, yung atin pong pagtitiwala po natin sa atin pong mga pastor at yung pagtitiwala po sa atin ng atin pong mga dinidisciple, di ba? May kasama na siyang accountability 'Di ba mabigat? 'Di ba? Yung accountability kasama yan ng pagtitiwala sa atin. Kumbaga parang ikaw ang accountable dun sa kaluluwa na yun. Kaya hindi ka lang dapat na mapagkakatiwalaan, dapat na andun ang pagiging responsible mo, 'di ba? Na andun yung parang accountability mo na pag sila napahamak, pag sila naligaw ng landas, 'di ba parang nakaka-guilty. Parang parang na-disappoint mo yung Diyos, 'di po ba? So even sa ating pong trabaho, 'di po ba? Napakalaking bagay po na mayroon po tayong magandang record kasi kahit po tayo umalis, 'di ba? Bibigyan tayo ng past employer natin ng certificate of employment. Kung masama or kung masama ang image mo at hindi ka napagkatiwalaan, hindi ka makakakuha ng certificate of employment. Ibig sabihin, isa po yung nagiging hadlang. Di po ba? Isa yun sa nagiging hadlang sa iyong future. Amen? So, ang tanong, di ba? May tanong. Ano yung ginagawa natin sa tiwalang iyon na ibinigay sa atin? Tayo bilang mga babae, kababaihan, itaas ang bandera ng kababaihan, di ba? Tayo may mga asawa, just like yung mga, lalo na po yung mga nasa ibang lugar, yung mga LDR na sinasabi, ano po. Pinagtitiwalaan tayo, una ng Diyos, di ba? Pangalawa, ng ating asawa. May tiwala sila na hindi natin sila lolokohin, di ba? So ano yung ginagawa natin sa tiwalang iyon? Di ba pinag-iingatan natin? Di ba pinag-iingatan natin? So yun ba ang pagtitiwala na yon? Inaayos ba natin o inaabuso natin, 'di ba? Kapag ba dumating yung panahon na parang nagkakalabuan na kayo, hindi na kayo masyadong nag-uusap, darating ba
sa sitwasyon na kailangan mabago din yung tiwala sa iyo ng tao na yon? Dahil ba nabago yung treatment niya or nabago po yung communication niyo, kailangan ba magpo-flow din yung trust na yon doon sa sitwasyon mo? 'Di ba? Maraming pagkakataon po na pwede po tayong ano ba 'to, maging ikapahamak ano 'yun, ng sitwasyon. Pero yung pagtitiwala, ingatan po natin 'yun. Amen. Ingatan po natin 'yun. Sa Mateo 21 verse 33 to 46, nagkwento dito si Jesus ng isang talinghaga tungkol po sa ubasan. Pero ito pong kwento ni Jesus, hindi lang po siya simpleng kwento tungkol sa farming. Hindi lang siya basta nagkwento tungkol dun sa ginawa ng mga magsasaka. Isa po itong matindi, yan, matinding mensahe tungkol, doon sa sinabi ko nga, tungkol po sa responsibility, tungkol po dun sa pagtanggi sa katotohanan or rejection. Ano po, tungkol din po ito sa bunga ng puso ng tao. So, tatlo po dito yung matinding nais ipabatid ng mensahe pong ito. Responsibility, pagtanggi sa katotohanan, at kung ano yung bunga ng puso ng tao. Diba? Ano po yung news? Pa-off po ng mic. Ano po yun? Pamute po. Walang pangalan. Pakimute po ng mic, mga kapatid, kasi nadidistract po yung nagsasalita. Thank you. Salamat po, ayan. So, as I was saying po, ito po ay matinding mensahe tungkol po sa responsibility, pagtanggi sa katotohanan, at kung ano ba yung bunga ng puso ng tao. Ano po? So, ang pangunahing mensahe po ng tekstong ito, mga kapatid, ito ay, ang Diyos ay ang may-ari ng ubasan. Yun po yung pinakang main message po ng tekstong ito. Tayo po ay katiwala lamang at hahanapin po ng Diyos ang bunga sa tamang panahon. Kung ano po yung ipinagkatiwala sa atin, hahanapan po tayo ng bunga ng Panginoon sa tamang panahon. Paano mo ginawa ang ipinagkatiwala sa iyo? Hindi mahalaga na alam mo, huwag kang manatili na, ay salamat Lord, pinagtiwalaan mo ako. Diba? Mas naisin mo yung sasabihin mo, paano ko ba magagawa yung pagtitiwala sa akin ng Panginoon, 'di ba? Kasi pag doon pa lang magiging driving force mo 'yun 'di ba? Kung paano mo ngayon mapaparangalan, kung paano mo mabibigyan ng kaluguran yung nagtiwala sa iyo. Just like 'di ba kung tayo nagtatrabaho, 'di ba? Minsan alam mo nag-extra mile tayo na magawa natin yung higit pa sa pinapagawa sa atin. Bakit? Masaya tayo na tayo ay mapuri ng tao na yun dahil pinagtiwalaan tayo. So na-appraise tayo, natuwa siya na ginawa natin yung kahit hindi yun yung kanyang pinapagawa, nag-extra mile tayo. Ganon din po dapat. Magkakaroon po tayo ngayon ng extra mile sa atin pong Panginoon. Yung atin pong paglilingkod, paano natin ginagawa. Amen. So dito po, ang aklat po ng Mateo, na nabubulol na ang aklat po ng Mateo, ay ito po ay isinulat nga, syempre ni Matthew, Si Matthew po, isa po siya sa 12 alagad ni Jesus. Isinulat po niya ito para ipakita po na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Kasi po dito po sa chapter 21 ng Mateo, si Jesus po ay nasa Jerusalem na. So papalapit na po yung kanyang pagpapako sa krus. Ayan. So kinakausap niya ang mga punong saserdote at mga pariseyo dito. Yung mga religious leaders ng Israel. So dito po niya sinabi ang talinghaga ng mga masasamang magsasaka. Ayan. Pasok po tayo sa verse 33. Ang sabi po sa verse 33, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, binakura niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang
lupain. Ayan. Sabi po dun sa verse 33. So ipinapakita po dito na ang may-ari at ang ubasan. So ang may-ari ng ubasan ay sumisimbolo po sa atin pong Diyos. So ang ubasan po ay sumisimbolo sa Israel. Mababasa po natin yan sa Isaiah chapter 5. Chinek ko po kanina, medyo mahaba po. Okay lang po ba na basahin? Or basahin nyo na lang po ng sa inyo, ano po. Yung ubasan po doon ay sumisimbolo po rin sa Israel, ano po. So ang mga magsasaka ay ang mga religious leaders na pinagkatiwalaan ng Diyos. So take note sa atin pong title, ang talinghaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. So yung mga magsasaka po dito ay tumutukoy po sa mga religious leaders na pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. So, kapag po inilagay natin sa hermeneutical insight, ipinapakita rito na ipinapakita po rito yung sovereignty ng Diyos. Siya ang nagtatag, ano po, nagprotekta, siya ang nagbigay ng lahat ng kailangan para mamunga ang ubasan. Amen. Walang ambag ang mga magsasaka. Sila po ay pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Pero ang nagtatag, so yun yung sovereignty ng Diyos. Sa verse 33, ang nagtatag, ang nagprotekta at nagbigay ng lahat ng kailangan para mabunga ang ubasan ay ang Diyos. Hindi pag-aari ng mga magsasaka ang ubasan. Katiwala lamang po sila. Amen. Pero sa atin pong pagdali, sa atin pong paglalim dito sa teksto na ito, makikita natin kung yung inangkina nila. Alam mo, yung parang ipinagkatiwala sa iyo pero inangkin mo. Biniyayaan ka, tinawag ka ng Panginoon, biniyayaan ka ng talento, binigyan ka ng position, binigyan ka ng opportunity ng Diyos. Pero bakit parang ikaw ang nag-glory? Bakit parang ikaw ang naitataas? Amen? Ang lahat ng meron tayo galing po sa Diyos. Amen po. So dito, makita natin na wala sa atin, kahit isang hibla ng buhok natin, hindi natin pag-aari yan. Amen? Hindi mo kayang patubuan yan dahil yan ay tumutubo. Galing yan lahat sa Panginoon. Amen. Kahit yung mga kuko natin, lahat ng meron tayo. Even yung galing natin sa ating pagsasalita, even yung wisdom, even kung paano ka humarap, even kung paano ka umawit, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Amen. So kung wala ang Panginoon dun sa lahat ng ipinagkatiwala sa iyo, even yung pagiging leaders natin, servant natin, workers natin, mother, di ba? Yung lahat ng opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon, kung wala po yan at hindi po natin yan parang ina-acknowledge na galing sa Panginoon, self-seeking ang mangyayari sa iyo. Self-seeking. Amen? Kumbaga parang gumagawa ka ng sarili mong yung parang pinupush mo yung sarili mo na ikaw ang makita. Amen? Hindi ka marunong mag-appreciate, hindi ka marunong mag-acknowledge. Kagaya ng mga magsasaka dito, di ba? Pinagkatiwalaan sila. Wala naman silang ambag dun sa ubasan di ba? Pero bakit inangkina nila na parang as if sila na yung nagmay-ari, sila na yung namumunan, sila na yung nagpayabong, sila na yung nagpayaman, di ba? So, minsan, alam niyo, pag tayo pinagkakatiwalaan, akala kasi natin ay ito ay galing sa ating mga yung pagpa-practice. Ay, nag-practice kasi ako ng todo. Alam mo yan? Ay, nagbulay ako ng todo. Nag-aral ako ng mga theology, mga ganyan. Wala pong masama Pero, sabi ko nga, lagi mong isasama ang Diyos. Kasi hindi mo naman yun magagawa kung wala yung Diyos. Pinagkatiwalaan ka lang. Amen? So kung ano yung talentong ibinigay sa'yo, ang iyo pong trabaho dahil pinagkatiwalaan ka, sabi ko nga kanina, kung yan ay literal na ikay nangangamuhan, nagkakaroon ka ng extra mile Ganon din tayo. Di ba? Pinagkatiwalaan ka ng talento ng Panginoon. Ngayon dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, di ba lalong namumunga yung talento mo. Lalong gumaganda, lalong kang gumagaling. At ang nakikita sa buhay mo
ay ang Panginoon. Amen. Sabi po sa verse 34 to 36, nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. So, panahon na ng pitasan, ano po ngayon, pinapakuha na yung bahagi, ano po. Ngunit, ito na po ang ginawa sa mga pinagkatiwalaan. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Amen. So sabi sa 36, muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una. Ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Amen. So dito po makikita natin na yung mga alipin na pinadala po para kunin, amen, yung sa magsasaka, yung bahagi, ano po, ay yung mga alipin ay pinatay. Amen? So dumating yung panahon ng anihan eh. Nagsugo ngayon yung may-ari ng mga alipin para kunin yung bunga. Pero anong ginawa ng mga magsasaka? Binugbog, sinaktan at pinatay po sila. So ang mga alipin po dito mga kapatid ay sumisimbolo po sa mga propeta ng lumang tipan. Ito po yung sina Isaiah, sina Jeremiah, at sina Zechariah. So ipinadala po sila ng Diyos, ngunit tinanggihan sila ng Israel. So kung tayo po'y familiar sa book ng Isaiah, sa book ng Jeremiah, at ng Zechariah, sila po yung mga propeta na kung saan ay sumisimbolo sila dito sa Mateo 21 ng mga magsasaka. Ang lumang tipan ay shadow lang po, ano po. So ito na yon, sumisimbolo dito, sila po yung mga ipinadala ng Diyos, ngunit tinanggihan po ng Israel. So dito po, ano yung pinakang point dito sa verse 34 to 36? Bakit yung nagawa ng mga magsasaka doon sa mga pinadala ng may-ari ng ubasan, di ba? So dito po, ang ipinopoint po dito, ang kasalanan ng tao ay hindi lang simpleng pagkakamali. Hindi lang simpleng pagkakamali na nagkamali ka. Hindi lang po yun yung kasalanan ng taong sinasabi. Ano yun? Ang pinakamatindi pong naging kasalanan dito na makikita po natin ay yung pagkakaroon ng rebellion spirit. Yung pagre-rebelde laban sa Diyos. So lagi po nating magkaroon tayo ng discernment. Baka yung mga simpleng pagkakamali natin ay nagtuturn na pala ito, patungo na pala ito sa pagkakaroon ng rebellion spirit. Amen? So, lagi po tayong maging sensitive or yung mga simpleng kilos, maging tayo aware. Kasi baka alam nyo, mas mahirap makita yung nagkakaroon ka na pala ng rebellion spirit kasi akala mo simple lang yung ginagawa mong pagkakamali. Amen? Just like halimbawa, may nag-correct sa'yo, hindi mo matanggap. Ang tendency mo ngayon ay laylo ka kasi nasaktan ka eh. Ngayon maglalaylo ka. Hindi ka a-attend. Ano po? Para sa'yo, ay simple lang yun. Sinasaktan ka. Pero sabi doon, ang pinakamalaking kasalanan, yung patuloy na pagre-rebelde laban sa Diyos. Diba ganun yung ginawa ng mga magsasaka? Diba? Tinanggihan nila ang mga ipinapadala ng Diyos sa kanila. So, dito, tinuturuan tayo na maging tayo mismo, matuto tayo sa ating mga ginagawa. Amen? Tayo mismo ay isip natin, ano na ba yung nagiging image ko? Ano na ba yung nagiging, yung mga simple, yung tamad-tamaran, alam mo yung, parang mga simple, to the point na parang, o kaya naman ay hindi naman niya ako under. Bakit niya ako uutusan? Amen? Yung mga ganon, pagtanggi po yun eh. So, makita natin na hindi po dun tayo sa mga tao tumatanggi. Tumatanggi po tayo ay sa atin pong Panginoong Jesus. So, ngayon, kung tayo tumatanggi, akala natin normal lang yun, simple lang pala yun. Simple lang pala yun. Alam niyo po, isa po sa nagmumula yung rebellion spirit sa mga simple na
na hindi ka sensitive eh. Alam mo yun? Ano yung purpose ng paglalagay ng ating mga leaders, ng ating mga pastor sa functionaries? Ano yung purpose nun? 'Di ba? Pagtitiwala yun sa'yo na 'pag nabasa mo o kaya iche-check mo, baka ikaw ay naka-line up sa gagawin, ibig sabihin may nagpagtitiwala yun sa'yo. 'Di ba? May taong ginamit na inutos ng Panginoon, pinagtiwalaan ka. Ngayon, pinagtiwalaan ka, paano mo ngayon gagawin yung pagtitiwala? Pero once na pinalagpas mo yan, nakagawian mo, na-ignore yan, ay may sasalo or what, alam mo, um, pumupunta ka na pala, nagiging ano na pala sa'yo, nagiging permanent na pala sa'yo na gawin yun. Subukan mo, di ba, sa online at sa church, di ba, sa physical church mo, pinagtiwalaan ka halimbawa ng pastor. Di ba pag sa physical church, handang-handa ka naman eh. Sa gabi pa lang, di ba, ayos mo, pagpe-pray mo, kumbaga parang, ay talagang bukas ay ako yung opening prayer. Ganun po kasi ako. Gabi pa lang, Friday pa lang. Alam ko na kasi na naka-line up ako. Kaya po, hindi ko po itinataas sarili ko, kaya po, nadala ko po kahit saan ako pumunta. Even sa online, nadala ko po siya. Kasi, hindi ko iniisip na, ay, si Sis Bebs lang ano sa akin dyan eh. Naglagay dyan eh. Kasi alam mo, ayoko po kasing dumating sa point na makagawian ko na yung ganoong simpleng pagkakamali na nagtuturn na pala yun sa rebellion spirit. Meron ka na palang something na tinatanggihan, which is the Spirit of God. Alam mo, paano mo ginawa ngayon? Kasi hahanapan ka. Hahanapan ka. Check attendance, parang gano'n. Hahanapan ka eh. Kasi dito hahanapan tayo ng kung ano yung pinagkatiwala sa atin. Hahanapin yan sa atin ng Diyos. Ano ang ginawa mo sa ibinigay ko sa iyo. Diba? So dito, makita natin, ilang beses na ba tayong kinausap ng Diyos pero hindi tayo nakinig. Amen? So, ang gusto ko pong emphasize dito, itaas mo yung discipline mo sa sarili mo. Huwag mo munang ano yung discipline mo na pagmulan yung iba. Disiplinahin natin yung sarili natin kasi Diyos yun eh. Napakataas ng, alam mo yun, dapat mataas yung paggalang natin sa Panginoon. Yan. Sana po ay, hindi po ako nagagalit. Ano po. Kasi, once na nakagawian mong disiplinahin ang sarili mo, I tell you po, kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yun. Bakit? Lifestyle mo eh. Nakagawian mo na eh. Bakit dati, di ba? Nakagawian natin na pag-araw ng linggo, mag-malling-malling lang tayo, di ba? Inuman, kantahan, di ba? Yun yung lifestyle natin dati. Pero ngayon, hindi man yun yung ginagawa natin, pero lifestyle mo pa rin pala na i-ignore yung mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Mga opportunity. Sabi ko kanina, ang mensahe po nito, matinding mensahe po nito, ipinararating sa atin and how to be responsible. Napakabigat ng responsibility. Amen? Kung hindi mo alam na kung sino yung nagtiwala sa'yo. Pero kung alam mo kung sino yung nagtiwala sa'yo, yung responsibility mo, amen, magiging pagpapala sa iba. Ay, grabe siyang mag-commit doon sa gawain. Talagang pinapag-isipan pa niya kung anong aawitin. Talagang ramdam na ramdam. Yung mga ganyan. Bakit? Ikaw yung naandun, responsibility mo yan kung paano magpo-flow. Amen? At mag-glorify yung Panginoon dun sa trust na binigay sa'yo that time. Amen? Sabi ko rin, yung pagtanggi sa katotohanan. Ano yung katotohanan dito? Katotohanan na iniligay ka dyan ng Diyos, tinawag ka dyan ng Diyos, gawin mo. Dahil hindi naman nasasayang ang bawat paglilingkod mo. Our labor in the Lord will not be in vain. 1 Corinthians 15:58. So gagawin mo. Amen. Ano pa yung sinabi ko kanina na pangatlo na matinding mensahe, yung bunga. May bunga yan. Amen. Pag nakagawian mo na ngayon na kung paano gawin yung pinagpagtitiwala sa iyo, hindi naman kasi yung ay pinagtiwalaan ako, salamat. Ngayon, lagyan mo ng how. Paano ko gagawin yung pinagtiwala sa akin ng Panginoon?
'di ba? So yung pangatlo dun, may bunga yun sa puso mo, ikaw mismo ang unang mababago. Amen. Ikaw mismo ang unang mababago. Amen po. So sabi doon sa verse 37 to 39, sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagaling nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo. Patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. So dito, nakita natin sa huli, 'di ba, nagpasugo ng una, pinatay, nagpasugo ng mas marami kaysa dun sa una, ganun din. Pero sa huli, isinugo na mismo nung may-ari yung kanyang anak. Inisip niya kasi na igagalang nila ito. Anak ko ito eh. Ito yung aking tagapagmana dun sa ubasan na pinagkatiwala ko sa kanila. Kaya yun ang ipinadala nung may-ari. Pero anong ginawa ng mga magsasaka? Pinatay din nila yung anak. Bakit? Para maagaw ang mana. Ang anak po dito na tinutukoy ay walang iba po kundi si Jesus Christ. Ito po ay isang prophetic preview ng pagpapako kay Jesus sa krus. So ano po dito yung katotohanan na ipinapabatid dito po sa verse 37 to 39? Ang katotohanan po dito, ang pagtanggi kay Jesus ay sukdulang rebellion laban sa Diyos. So seek your heart. Have the realization. Baka nga ang natatanggihan na natin ay hindi lamang yung simpleng gawain. Baka ang natatanggihan na natin ay ang ating Panginoong Jesus. Imagine mo yung kanyang ginawa. Di ba sa cross? Tapos, simpleng opening, simpleng awit lang, tatanggihan mo siya. Eh, buhay nga niya ang inalay sa'yo. Amen? So dito sabi doon, ang pagtanggi kay Jesus ay sukdulang rebellion laban sa Diyos. So, hindi sapat ang pagiging religious. Hindi sapat na ay 8 o'clock meron kaming gawain. Ayan. Ay, salamat kabilang ako sa online na ito. Di ba? Hindi sapat ang pagiging religious. Kung tinatanggihan natin si Jesus sa puso natin, pareho lang po tayo ng mga magsasakang nakalagay dito sa Mateo 21. Amen? Pareho lang po tayo nun kung tinatanggihan natin si Jesus. Amen po ba? Naririyan pa po ba kayo? Pa-heart nga po, baka po kasi di na ako naririnig or baka po na nawawala na yung signal ko. Ayan, Go salamat po ahead sa lang, response. sis. Andito lang po. Go Amen, ahead. salamat po. Salamat po sa response. Ayan po. So dito po, sa verse 40 to 46, ang sabi po dito, at tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ng ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. 42, nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. So ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray. So narinig ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at nauunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Dito po tinanong ni Jesus kung ano ang gagawin ng may-ari sa masasamang magsasaka. Sagot nila, paparusahan sila at ibibigay ang ubasan sa iba. So sipiin po natin ang awit 118. Nakalagay po sa awit 118, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. So si Jesus po ang batong itinakwil. Pero siya rin ang cornerstone ng kaligtasan.
Hallelujah, di ba? Siya ang batong itinakwil, pero siya ang naging cornerstone ng kaligtasan. Para po mas malinaw sa lahat po ng nakikinig, ano po ba ang cornerstone? Kung sa literal, ito po ay batong panulok. Ito po yung unang bato na inilalagay po sa pundasyon ng isang gusali. Ano po? Mahalaga ito dahil dito po nakabase ang alignment at tibay ng isang structure o isang gusali. Pero dako tayo sa Biblia na ipinapatungkol dito sa Mateo 21 na si Jesus po ang atin pong cornerstone, yung batong itinakwil ng mga nagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulok, di ba? So dito, ang cornerstone ay tumutukoy kay Jesus. Ibig sabihin po, siya po ang pundasyon ng iyong pananampalataya. So kung siya ang pundasyon ng iyong pananampalataya, paano mo ngayon nilalakaran ang iyong pananampalataya? Binasa ko yung literal na batong cornerstone, ibig sabihin batong panulok sa structure sa gusali, di ba? Sa kanya nakabase ang alignment at tibay. Pero sa atin, bilang espiritual, kung si Jesus ang pundasyon ng iyong pananampalataya, paano ka lumalakad sa pananampalataya mo? Sino ang pundasyon mo? Kung si Jesus, di ba, ibig sabihin cornerstone, tumutukoy po siya po ang pinaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya. Kung siya po ang pinaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya, amen? Bakit kailangan mong isang tabi yung ibinibigay sa iyo na opportunity ng Panginoon sa oras na yun? Kung hindi man po talaga makakagampan, pwede po tayong magsabi. Amen. Hindi, nalungkat lang ako kasi kanina, anong oras na? 8:20 na, wala pa tayong umpisa. Kumbaga parang ganon. Kumbaga parang, pwede ka namang magpasintabi na hindi ka makakagampan. Just like po yung dapat na ngayong tatayo, si Sister Glyza, nabasa ko po yun na-appreciate ko po talaga yung kanya pong pagsasabi kay Sis Bebs na hindi siya makakagampan ngayon. Amen? So, kasi inilagay ka dyan. Be sensitive. Kung hindi mo kaya po, pwede naman pong magsabi, para po sabi doon, ibibigay sa iba. At nang maibigay sa iba, baka kasi may willing eh. Kaya lang hindi mailagay yung willing kasi naandyan ka. Amen? So, pinaka-importante, sino yung cornerstone mo? Sino yung pundasyon mo? Kasi wala yan sa laki ng iyong ginagawa. Yan ay kung paano mo ginagawa. Amen? Kung wala siya, kung wala ang Panginoon, hindi matibay ang gusali ng ating buhay. Amen? So sa napakasimpleng definition po, ang cornerstone po, which is Jesus Christ, siya po dapat ang pinaka-importanting pundasyon o batayan ng isang bagay. Amen? Kung si Jesus ang cornerstone ng buhay natin, siya po, ibig sabihin, ang sentro ng desisyon mo. So magdidesisyon ka ngayon. Amen? Aawit ba ako? O papasok na lang ako pag mag-i-insight or pag magme-mensahe na? Magdidesisyon ka na ngayon, it's up to you. Baka kasi tinatanggihan mo, hindi yung gawain. Ang tinatanggihan mo ay ang iyong cornerstone na sinasabi mo, cornerstone mo. Diba? Kung si Jesus ang cornerstone ng buhay mo, siya rin ang sentro ng pananampalataya mo. Siya rin ang sentro, lalo na ang pamumuhay mo. Yung pamumuhay mo, yun yung ginagawa mo araw-araw. Hindi mo pwedeng ihiwalay sa iyo yung cornerstone mo. Siya ang pundasyon mo. Kaya nga sabi, magigiba ka. Amen. Kapag tinanggihan mo si Jesus sa buhay mo. Amen po. So, I hope po ay maliwanag. So, dito po ay pinapakita ko lang yung panibago pong panibago pong ano ba to? Kaalaman pa po bukod po dun sa mga sinabi ko. Una po ay stewardship. Pinakita rin po dito yung stewardship. Hindi tayo owner. Ayan. Tayo po ay katiwala lang. Amen po. Hindi po tayo ang may-ari. Tayo po ay katiwala lang. Ano pa po yung magandang ipinakita dito? Yung accountability. Sabi doon, may araw ng pagsingil ang Diyos. That is papasok sa accountability. May araw ng pagsingil ang Diyos.
So dito ay pinakita rin po, nakita ko rin po na isang point po dito, yung rejection of Christ. Ang pagtanggi kay Jesus ay may consequence. Ang linaw po dito, di ba? Sabi doon, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Rejecting Jesus Christ ay may consequence. Amen po. Hindi po yun parusa. Consequence po natin yun kasi po tayo po ang namili at nag-decide ng atin pong gagawin. Kaya may consequence po sa lahat po ng atin pong ginagawa. Amen? Isa pa rin pong nakita ko dito ng parang tema po ng tekstong ito, yung grace and justice. Amen? Ang Diyos po mahaba ang pasensya. Mahaba ang pasensya ng Diyos. Pero may hangganan din naman po ang hatol. So wag po tayong maging abusado. Amen? Wag po nating sabihin na mahabagin ang Diyos. Mabiyaya ang Diyos. Tandaan din po natin that God is justice. Amen? Dito po, pagdating po natin sa Kanya, haharap tayo, hindi na po natin siya tagapagligtas, siya po ay hukom na. Amen? So kung ngayon, inaabuso natin yung grace ng Panginoon, tandaan natin, haharap din po tayo sa Kanya. Hindi po ako yung parang nanakot or what. Pinapakita ko lang po yung nakita ko po ditong point. Amen po. So sorry po, So dito, bilang isang mananampalataya, ini-encourage po tayo na mamunga tayo ng righteousness, ng may obedience, at faithfulness. Mamunga po tayo. And then huwag po nating patayin ang boses ng Diyos sa ating buhay. Malay mo sa pagkanta mo may na-bless. Pero kung inignore mo, di ba, parang tinundukan mo yung gagawin ng Panginoon dun sa tao na yun. Ikaw naman ay representative lang. Di ba? So huwag tayo magmalaki, pinagkatiwalaan lang tayo, di ba? Huwag nating papatayin ang boses ng Diyos sa ating buhay. Even yung insight. Di ba? Even yung insight. Sa bawat insight, alam mo po, ang nagpapatibay, ang nagpapaganda ng mensahe ng Diyos ay kung ano yung nagrema sa nakikinig. Amen? So kung yung insight mo itatago mo sa sarili mo, ang itinatago mo ay ang boses ng Diyos. May consequence. Paano ka magagamit ngayon sa mga susunod na dapat ay may paglalaanan sa iyo ang Diyos sa pinaka malaking paglilingkod? 'Di ba? So, tanggapin po natin si Jesus bilang cornerstone ng ating buhay. Kasi gusto mo rin lang matibay ka Gusto mo rin lang matatag ka 'di ba? So, tanggapin mo na ang pundasyon ng buhay mo ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Amen po. So bilang conclusion ko po, ang talinghaga po ng ubasang ito mga kapatid ay hindi lamang siya kwento po ng nakaraan, kundi ito po ay salamin ng puso natin ngayon. Amen. Ako ako talaga. Naka-relate ako. Parang sabi ko kanina, Lord, itutuloy ko ba ito? Kasi masakit sa puso. Pero masarap pag tinanggap mo. Amen? So, ang tanong, ikaw ba ay tapat na katiwala? O isa ka sa mga magsasakang umaagaw ng hindi kanila? Baka ang inaagaw mo hindi sa Diyos yan So, wag. Wag pong ganon. Ang Diyos, naghahanap yan ng bunga. Okay? Hindi yan naghahanap ng performance lang. Ito pinagkatiwala ko, kailangan maganda yung kanyang gagawin. Hindi. Bunga. Bunga ang hahanapin sa atin ng Panginoon. So, darating kasi ang panahon ng anihan. Handa ka na ba? Ayan. Amen. Glory to God. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Lord. Kung ako man, Panginoon, ay may mga nasabi, Lord God, na hindi ka lugod-lugod, na nakasakit, Panginoon, Lord God, ikaw ang patuloy pa rin, Panginoon, na humipo sa aking mga kapatid na naririto, Lord God, at patuloy na salamat sa mga salita mo na pagpala po ang buhay ko. Nawa, Panginoon, ay patuloy na dumaloy nga po, Panginoon, ang pagpapalang naranasan ko at naramdaman ko, Panginoon, sa mga kapatid ko na naririto, Lord God.
At sa akin pong pagtatapos, hayaan mo, Lord God, na hindi matapos ang kagandahan ng iyong mensahe. Patuloy na maitaas ka, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng mga bibig ng aking mga kapatid na pinagkatiwalaan mo magbigay ng insight, Panginoon, sa gabing ito. All glory belongs to you alone. Wala pong akin, wala pong amin, Panginoon, Lord God, ang lahat po ay galing sa iyo. Panginoon, salamat po, Ama, sa iyo lahat ang papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po mga kapatid and God bless everyone.